Gusto mo pumasok ka sa amin? Mag-apply ka sa terminal. Alam ko kasi naghahanap si bossing ng mga konduktor eh. Narinig ko may nag-uusap dyan. Yung driver ata yun ng kabilang bus. Ang sabi may na-aksidente na naman daw paakyat nung isang araw. Inosente sila. Alam ko na kung ano ka pero pakawalan mo sila. Ang kwento ko po ngayong araw ay isang kwentong aswang na matatagpuan nyo lang sa isang ordinaryong lugar. Sa isang terminal ng bus. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas. Baka pamilyar kayo sa crossing sa Maynila. Yung mga bus papuntang Tanay. Nagtatrabaho po ako doon dati. Dito rin mag-uumpisa ang istorya kong puno ng katatakutan na talagang kinapulutan ko ng leksyon. Ako po si Eugene. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Tin! Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan mukha mo? Huling linggo ko na kasi sa trabaho eh. Ang sabi ng amo namin, di na daw ko kailangan dun. Ayun, sinisanti ako. Kailangan ko na naman tuloy humanap ng ibang trabaho. Bakit ba ganun? Kung kailang malapit na akong maging regular, bigla na lang akong tinanggal. Ganun ba? Eh, baka ginagawa nila yun para hindi ka mabigyan ng benefits. Baka nga. Nalulungkot lang talaga ako kasi sa totoo lang, nakakataranta kaya. Katapusan na naman oh. Saan na naman ako hahanap ng pambayad sa renta nito? Eh, Eugene, baka naman may alam kang sideline dyan na pwede kong pasukin. Gusto mo pumasok ka sa amin? Mag-apply ka sa terminal. Alam ko kasi naghahanap si bossing ng mga konduktor eh. Weh, hindi nga. Ayun, sakto, game ako dyan. Pero sigurado ka ba, pwede ako dun sa inyo? Oo naman. Ang daming kasing uma-absent sa amin eh. Hindi na lumilito kinabukasan, pati yung mga driver. Oh, bakit naman? Mahirap ba yung trabaho dun? Bilang konduktor? Naku, hindi no. Basta't palagi ka lang alerto sa paligid mo tsaka sa ginagawa mo, okay na yun. Eh kaya mo ba tumayo at magbalanse kapag umaandar yung bus? Tsaka, magaling ka nga ba sa math? Ay, yun lang. Ayos na yun. Sanayan lang din naman yun eh. Makakabisado mo rin yung mga suklian ng pamasahe doon. Pero kahit ano pa yan, Eugene, papasukin ko na yan. Di naman biro yung buhay dito sa Maynila eh. Baka nga, utosan na ako ni Manang Feli kapag late na naman ako sa bayad ng renta. Baka maya-maya makita ko lang nasa labas na ng garahe ng dorm yung mga gamit ko. O siya, sige. Sumama ka sa akin ha. Gusto mo, pakilala na kita sa tito ko. Teka lang, ba't ipapakilala mo pa ako? Eh di para makilala mo yung pamilya ko. Oy, Eugene, ano ba pinagsasabi mo dyan? Biro lang naman to naman. Pero seryoso, kailangan mo talaga makilala si Tio Doming eh. Kasi siya yung kanang kamay ng boss namin. Hayaan mo, ilalakad ka niya para makapasok ka. Ay, ito naman. Binibigla mo ko eh. At saka oo naman, tinatanong pa ba yan? Siyempre game na game ako dyan. Walang paglagyan ng tuwa ko ng mga oras na yon. Kasi naman sa tinagal-tagal ko na sa nirerentahan kong dorm. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng paraan. Para mapalapit sa matagal ko ng type na babae. Si Tintin kasi sobrang bait kahit minsan masungit sa akin. Yung tipo ng babae na walang kaarte-arte sa katawan at brusko pang kumilos. Pero saksakan talaga ng ganda. Mukha nga siyang manika. Pero parang hindi niya alam na maganda siya. Kaya naman kinuha ko na yung pagkakataon na yon para mapalapit ako sa kanya. Aba, Eugene, ano namang klase ang ngiti mo? Ano namang ginawa mo? May nautangan ka, no? Grabe ka naman sa akin, Chong. Utang ka agad? Lapit-lapit na kaya nung sahod. Tsaka, hindi yun. Kasi, nagkatotoo na kasi mga pangarap ko, Tio Doming. Ano? Ang pinagsasabi mo bata ka? Ano? Tumaya ka sa loto at nanalo ka, ganon? O, kung ganon balato ko ha?
Si Tio Doming naman puro ka talaga pera. Abay malamang. Kaya nga ako nagtatrabaho para magkapera. Kaya nga ako nagmamaneho dito at tinitiis ko yung pagmumukha mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kaya nga hindi ka na magsasawa sa mukha ko kasi meron ng bagong parating. Tio Doming, ito na talaga yung moment na hinihintay ko Ang galing ko talaga. Naisip ko talaga yun. Abay, ano ba yan? Sasabihin mo ba o ano? At saka huwag ka na nga magpaligoy-ligoy, sumasakit yung ulo ko sa iyo kasi si Tintin mag-a-apply na dito, Chong Paparating na siya mamayang lunch break niya. Ano? Sino Tintin? Alam ko dyan. Si Chong naman Kilala mo yun. Yun yung matagal ko lang kasamahan sa dorm. Di ba matagal ko na siya kinukwento sa'yo? Yung sobrang haba ng buhok tapos sobrang puti tsaka sobrang ganda niya, Chong. Hindi ba't mukha yun, tomboy? Hindi ba't matagal ka nang binasted doon? Sigurado ako, aasa ka lang doon. Grabe ka naman mambasag ng trip, Chong Di mo pa nga nakikilala yung tao Pero huwag ka mag-alala. Pupunta daw siya dito para mag-apply Kaya, Chong, sige naman na Tulungan mo siya para makapasok. Ilakad mo kay Mang Rene. Alam ko naman nakikinig lahat yun sa sasabihin mo Hoy, Eugene. Egas naman ang mukha mo. Kung gusto mo manligaw, huwag mong padaanin dito sa hanap buhay natin. Nakakahiya naman sa akin, ano? Nananahimik ako dito gagawin mo pa akong tulay para makachiks ka? Chong naman Seryoso. Nasisanti kasi siya Alam mo naman si Madam Chona, di ba? Galit na galit yun kapag hindi nakakabayad. At saka, totoo yung pangangailangan ni Tintin Sige naman na, Chong tulungan na natin siya. Ganon ba? O sige na nga. Pero, Eugene, binabalaan kita ha? Labas ako kapag nadurog yung puso mo dyan. Alam ko na yung mga tipo mo na babae na ganyan Kaya ang sinasabi ko lang, huwag kang umasa. Nakukuha mo. Mahirap ipilit yung sarili kung di talaga kayo tinadhana Aba, Domeng! Parang may pinapangaralan ka ngayon Seryoso ka dyan. Ma'am Digna. Pinapangaralan ko lang tong pamangkin ko kasi ang tigas sa ulo kanina pa ba kayo sa pila? Hindi naman. Wala pa kasing pila kaya umakyat na ako. Ay, ang sakit kasi ng balakang ko Mabuti na nga lang nakasakay na ako agad. Pero, narinig niyo na ba yung balita? Ano pong balita, Aling Digna? Tungkol po saan? Kanina, narinig ko may nag-uusap dyan. Yung driver ata yun ng kabilang bus. Ang sabi may na-aksidente na naman daw paakyat nung isang araw. Makalagpas lang daw ng kanto nung malakas daw ang ulan At saka, pang-ilan na yun Diyos ko, nakakatakot. Naku, nakakatakot naman niya, Aling Digna. Abay, oo, Eugene. At saka eto pa ang sabi daw, dahil daw sa aswang kaya na-aksidente. Naku naman to si Ma'am Digna Huwag po kayo naniniwala sa ganyan. Wala po kayong dapat ipag-alala kasi magaling naman ako magmaneho Kahit umulan pa yan o umaraw. Narinig mo na ba? Makalagpas daw doon sa tanay. May mga bayan daw doon na kunwari may nasasagasaan kang hayop. Tapos kapag huminto ka, ayun, dudumugin ka daw. Dudumugin po ng ano? Alam mo na yun. Dudumugin ka daw ng mga aswang. Kaya nga diba kapag makalagpas ng hapon, pinag-iingat na yung mga pasahero? Nako, huwag ka mabahala, ma'am. Sige lang, subukan lang nila akong biktimahin. Nagkukwentuhan pa si Chong at ang aming regular na pasahero nang masilip ko ang tuktok ng ulo ni Tintin sa bintana. Agad akong bumaba ng bus at sinubukan tawagin siya. Hindi kasi siya dumiretso sa bus kundi sa dulong terminal. May dala-dala siyang supot ng pagkain. Ang bilis ng mga hakbang nito kaya sinundan ko na. At doon, nakita ko siyang may inaabot sa isang taong grasa na nakasalampak sa maruming dingding. Hindi na ako nagulat sa kawang gawa nito. Pero nabigla ako dahil pinagbuksan pa niya ng supot ang matanda at inihain ang pagkain dito. Uy, Tin, anong ginagawa mo? Oh, Eugene! Naku, pasensya na. Wala pa namang 12:00, di ba?
Hinihintay na ba ako ng tsuhin mo? Inabot ko lang tong pagkain kay... ano nga po pangalan niyo ulit, Tatang? Amang! Yun, inabot ko lang kay Amang tong pagkain. Pero ayos lang yan. Naghihintay pa naman mapuno yung bus eh. Tanghaling tapat kaya matagal mapuno. Pero madalas ka pala dito? Medyo. Alam mo naman 'di ba, malapit lang dito yung pinagtatrabahuhan ko. Ay, oo nga pala no. Pero tara natin. Baka hinahanap na tayo ni Chong eh. Ako na dyan. Ako na magbibigay kasi baka mamaya madumihan ka pa eh. Kinuha ko yung supot ng ulam at iaabot na sa taong grasa para mabilis. At nung pagkasabi ko nito sa dalaga, umumang yung matanda sa akin. Nabigla ako at dali-dali kong inabot sa kanya yung supot. Naggalit yung matanda at ngumurog sa akin. Nanlisik pa ang mga mata at hinablot yung pagkain. Uy, Eugene, bakit mo naman kasi kinuha? Nagulat tuloy siya. Sorry na. Para mas mabilis kasi. Ikaw talaga, lagi ka kasing apurado eh. Ito na po. Huwag po kayo mag-alala. Sa inyo naman po lahat yan eh. Mauuna na po kami ha. Mamaya na lang po ulit. Uy, ano mamaya? Tara na nga. Halos hatakin ko na siya paalis doon dahil napansin ko ang tingin sa akin ng taong grasa habang ninunguya yung pagkain. Hindi niya inaalis sa akin yung mga mata niya. Hindi ko na rin masyadong napansin kasi yung simpleng paghawak ko sa braso ni Tintin. Napalihis na yung atensyon ko. Kasi hindi ko talaga mapigilang mahumaling sa babae. Napakabait talaga kasi niya, kahit sa mga taong grasa pa. Pero kahit ganon, kinailangan ko pa rin siyang balaan. Tin, ano kasi, hindi naman sa pinagbabawalan kita ha. Pero kasi nga yung mga taong grasa na yan, siguro pwede mo bang layuan yung mga yan? Ha? Sinasabi mo ba sa akin yan o tinatanong mo lang ako? Ang ibig ko sabihin, layuan mo na lang sila. Kasi meron kasing chismis tungkol dyan sa baliw na yan. Sabi nangangagat daw yan ng tao eh. Meron na kasing lumapit sa kanya dati tapos ayun, kinagat daw siya. Gusto nga namin siya ipabarangay nun eh. Ano? Grabe naman kayo. Mukha naman siya mabait ah. Di ba kayo naaawa? Siyempre, naawa kami. Kaso yun na nga eh. Meron na siya nasaktan tao. O siya, hindi kita pinagbabawalan ha. Pero ang akin lang, mag-ingat ka kung gusto mo siyang tulungan ha. Oo sige. Pero mukhang ayos naman siya kanina. Nakausap pa nga natin ng maayos, di ba? Alam mo kasi Eugene, hindi kasi ako masyadong nagpapaniwala sa mga chismis na ganyan hanggat hindi ako mismo yung nakakakita. Alam ko kasi yung pinsala na dala kapag basta-basta ka naniwala sa chismis. Ha? Bakit? Na-chismis ka na ba dati? Hindi ako. Pero yung lola ko, oo. Dati kasi, nung doon pa ako nakatira sa lola ko sa Pililya, pinagbintangan ba naman si lola na mangkukulam? Kasi nga 'di ba, medyo sa dulo pa kami nakatira tapos mahilig si lola sa mga halamang gamot. Manggagamot naman siya, hindi naman siya mangkukulam. Yung mga tao doon, kung ano-anong iniimbento dahil nga doon kami nakatira. Tapos, alam mo ba, nilayuan pa siya ng mga tao? Di ba saklap nun? Naintindihan ko naman yung pinanggagalingan mo. Pero siguro, mag-ingat ka na lang kay Amang ha. Sinasabi ko lang to para... kasi yun lang talaga yung narinig ko tungkol sa kanya eh. Oo, sige. Pero basta, hindi mo ako mapipigilan kung gusto ko pa rin siyang tulungan ha. Alam mo namang, alam ko yung pakiramdam ng kumakalam yung tiyan, di ba? Hindi ako mayaman pero pwede naman ako makatulong kahit papano. Kaya tutulong pa rin talaga ako dyan. Tumango na lang ako at syempre, respeto naman talaga yung sinabi niya. At wala rin naman talaga akong karapatan na pagbawalan siya sa gusto niyang gawin. Hindi naman nagtagal. Tinawag na nga kami ni Chong. Nakausap niya saglit si Tintin at nagkasundo sila agad. Matapos ay itinuro na niya kami sa opisina ng bus operator. Mabait naman si Mang Rene.
At agad ring tinanggap si Tintin kung makakapasa siya sa pagsasanay. Abot ngiti pa nga si Tintin pagkalabas namin sa opisina. Walang kapantay yung tuwa niya kaya napangiti na rin ako. Dahil mukhang totoo na talaga to. Makakasama ko na siya palagi. Naku, nakakatawa naman to, Eugene. Salamat talaga, ha. Makakahinga na ako ng maluwag dito kapag umalis na ako sa trabaho ko ngayon kasi may kapalit na kagad eh. O ano? Ano sabi ko sa'yo? Hindi pa nga daw ako tanggap, sabi ni Mang Rene. Kailangan ko pa daw munang pumasa sa training. Naku, parang ganun na rin yun, no? Paano ka naman babagsak isasabak ka na sa biyahe para makita kung kaya mo. Sino ba yung magpapasa sa'yo? Kami rin naman ni Chong, di ba? Kaya malabo kang babagsak doon. Nakausap ko na siya bago ka makarating kanina eh. Talaga? Ginawa mo talaga yon? Oo naman. Kahit ano para sa'yo. Gagi, sobra ka naman. Paano naman ako makakabawi sa'yo niyan? O Eugene, baka mamaya ibagsak mo ko ha. Kailangan pa ba kitang suhulan? Hindi na, no? Wala yun. Wala namang kapalit yung pagdulong ko sa'yo eh. Sira, ano ka ba? Kailangan kong makabawi sa'yo, no? Hindi pwedeng hindi. O sige, ganito na lang. Ililibre na lang kita sa karinderya sa susunod, ha? Hindi nga. Hindi na, no? Ako yung lalaki dito eh. Oh, ano naman kinalaman nun? Sige na, aayain kita mamayang gabi pagkatapos ko sa trabaho. Oh, ano? Nakabalik ka na nun, di ba? Oo naman. Sige, date tayo. Ha? Ano sabi mo? Wala. Ang sabi ko, basta dumaan ka na lang pagtapos ka na. Nandito lang naman ako sa terminal eh. O sige. Salamat, pre. Mamaya na lang, ha? Nagpanting yung tenga ko nung narinig kong tinawag niya akong pre. Pero kasabay kasi nun yung biglang kabig sa balikat ko at pagtawa niya. Kaya syempre, ang napansin ko yung ganda ng mga ngiti niya. At yung pagwaswas ng maganda at mahaba niyang buhok. Halos mapanganga talaga ako noon. Kaya naman sobrang saya ko talaga sa biyahe. Nawala sa isip ko yung mga chismis tungkol sa aswang sa ruta namin paakyat ng Tanay. At pagbalik namin sa crossing kinagabihan, sobrang excited ako na makita siya ulit. Oh, Eugene, magdala ka ng payong bago ka bumaba ha? Parang ano naman to eh. Ano ka ba? Magpapaulan? Kita mong lumalakas na yung ulan, no? Naku, hindi na po, Chong. Baka maunahan pa ako ni Tintin eh. Huwag kang masyado atat, Eugene. Kala mo naman date yung pupuntahan mo. Ililibre ka lang nung taong yun kasi magpapasalamat. Ganun na rin yun, Chong. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Basta dalahin mo itong payong. Salamat po, Chong. Ako na pong bahala. Ingat po pa uwi, ah. Uy, ayos ka lang din. Basang-basa ka, oh. Oh, etong payong, oh. Ay, salamat ah. Meron akong payong kaso binigay ko kay Amang. Kawawa kasi siya, Eugene eh. Basang-basa na siya doon sa isang sulok. Ano? Bakit hindi siya sumilong? Di ko nga rin alam eh. Sinubukan ko nga siyang kausapin kaso nanginginig siya sa lamig. Pwede ba bumili na lang tayo ng ulam tapos daanan natin siya? Gusto ko kasi siyang bigyan eh. Pero, akala ko kasi... Sige na, Eugene. Kawawa yung matanda oh. Sige. Pero share na tayo dito sa payong ko. Tara, silong ka. Pinayungan ko siya sabay lagay ng kamay sa likod. Pero bago pa dumampi yung kamay ko, nagmadali ito at tumakbo na papunta sa karinderya. Lalo tuloy siyang naulanan. Hindi niya ito alintana at bumili na lang siya ng ulam. Isa sa akin, isa sa kanya at meron pa para kay Amang. Gusto ko nga sanang kumain kasama siya. Pero wala na akong nagawa nung pinasupot niya ito at dali-dali siyang bumalik sa pwesto ng taong grasa. Sinamahan ko na lang siya at nakitang tama ang sinabi ng babae. Nakakaawa naman talaga yung lagay ng matanda. Amang, eto po oh. Kain po kayo. Salamat, Iya. Maraming salamat sa iyo, ha? Dahil napakabait mo. Amang,
ba't di po kayo mahanap ng masisilungan? Ang ibig ko pong sabihin paano po kayo makakakain kung masasabawan ng ulan yung pagkain sa lakas ng ulan, no? Hindi pa rin tumitingin sa akin yung matanda at panay lang ang titig kay Tintin, kaya nanahimik na lang ako. Pinayungan ko na lang si Tintin habang inaayos niya ang supot ng pagkain. Pero laking gulat ko sa mga sumunod na lumabas sa bibig ng dalaga. Kahit naman ata si Amang natigilan. Nalaki ang mga mata nito, hindi rin siya makapaniwala. Kaya naman ginilid ko agad si Tintin matapos niyang sabihin ang inaalok niya sa taong grasa. Amang, sobrang lakas ng ulan eh. Baka gusto niyong matulog na lang doon sa dorm namin. Para naman hindi kayo buong gabi na maulanan dito. Talaga? Maraming salamat sa'yo, Iha. Uhulog ka talaga ng langit. Teka nga, saglit lang. Alika nga dito. Tin, ano bang plano mo? Huwag ka nga Eugene. Naririnig ka niya oh. Seryoso kasi ako. Tingnan mo naman siya oh. Oo, nakikita ko nga. Pero, taong grasa yung pauwiin mo sa dorm natin eh. Magagalitan tayo ni Madam Chona. Pwede ba kumalma ka? Hindi naman sa loob ng dorm eh. Doon lang sa garahe. Kung saan may bubong. Doon lang. Duda ko na papapasukin niya ni Madam eh. Tsaka pakikiusapan ko siya. Pero, di yata ako makakatulog buong gabi na alam kong nauulan na siya dito. Ang naiisip ko kasi, paano kung kay lola ko nangyari yan, di ba? Paano kung wala rin tumulong sa kanya? Kahit naman ako naawa ko sa kanya eh. Pero, para iuwi mo, ano ka ba naman? Hindi naman ikaw yung magdedesisyon eh. Si Madam naman yung may-ari ng dorm ah. Pwede kang umangal o di kaya pwede mo kaming sabayan pa uwi. Pero aalis na kami dito. Labag man sa loob ko ay tumulong na lang akong payungan si Tintin at buhatin ang gamit ng taong grasa. Isang supot lang naman ito at isang bag. Kaso ang baho-baho talaga. At syempre pati yung taong grasa hindi kagandahan ang amoy. Pikit mata at takip ilong na lang ako sa paglalakad. Nagpapasalamat na malapit lang ang dorm sa terminal. Dahilan kung bakit doon ko talaga pinili na umupa. Maliit lang ang apartment. Isang panig sa mga lalaki at isang panig sa mga babae. Isang maliit na sala at banyo ang katabi sa pagitan. Pero bago kami makapasok, pinaupo muna ni Tintin si Amang sa siling bakal sa labas. Mabuti na nga lang, walang mga nag-iinuman doon ngayon. Eugene, samahan mo siya saglit ha. Kakausapin ko lang si Madam Chona. Sigurado ka bang papayag yun? Init kaya ng ulo nun. Kanina narinig ko sumisigaw yun kasi hindi pa nagbabayad si Paolo eh. Basta, hayaan mo na lang akong dumiskarte. Amang, sandali lang po ah. Dito ka lang po, sasamahan ka nito ni Eugene. Amang, saan po kayo galing yan? Ang ibig ko pong sabihin tagasan po kayo? Meron po ba kayong pamilya? O saan po kaya sila nakatira? Sungit naman nito. Siya na nga yung tinutulungan eh. Tagahala-hala ako. Doon po pala kayo? Patanay po yung ruta ng bus namin, baka mamaya. Eugene, Amang, alika na, pumayag si Madam. Talaga? Hindi tumutol si Madam? Grabe ka naman, Tin. Lakas mo talaga kay Madam, ha? Siyempre, kinuwento ko sa kanya yung kalagayan ni Amang dun eh. Pero, Amang, dito lang daw po muna sa garahe ah. Tapos, pumayag din ho siya na makaligo ho kayo. Gusto niyo ho ba yun? Yung kaninang masungit na matanda, bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Kitang-kita ko yung ngiti niya. Ang inaasahan kong bungal ng bibig o di kaya naman ay sira-sira ng ngipin. Kabaliktaran. Kumpleto at naninilaw pa ang mga ngipin nito. Nagulat pa nga ako nung tinulungan na siya ni Tintin na magpunta sa banyo. Dali-dali itong nagpunta sa kwarto niya at nagdala ng towel. At habang hinihintay namin ang pagligo ng taong grasa, inaya niya akong kumain. Pasensya na Eugene ah. Nasama ka patuloy dito sa nangyari na to.
Di ko kasi talaga matiis eh. Pero ano, may gana ka pa ba? Kainin natin yung binili ko. Sabi ko ililibre kita, di ba? Oo naman. Hindi ako tatanggi sa libre, no? Kahit para ka si Mama Mary sa bayit kahit sa mga weirdong matatanda. Uy, grabe ka naman. Hindi naman masyadong weirdo si Amang, no? Huy, alam mo bang kulang na lang singhalan niya ako kanina? Natanong ko lang naman kung saan siya nakatira. Tapos nung huli niyang sinabi, tagahala-hala daw siya. Sungit sa akin pero wagas naman makangiti sa'yo. Paano ba naman kasi masungit ka din sa kanya? Hinayaan ko na siyang asikasuhin si Amang matapos naming kumain. Nakakapagod din naman kasi talaga ang mga biyahe. Sabihin pa natin na kahit hindi ako magmaneho, lagi rin naman akong nakatayo at nag-aabala sa mga pasahero. Kaya naman nung gabing yon, nakatulog na rin ako agad. Pero isang nakakasulasok na amoy ang gumising sa akin. Kasabay nito ang malakas na pagtunog ng alarm ko sa telepono. Napabalikwas ako sa gulat dahil napindot ko pala ito. At dun ko napansin ang mabahong amoy. Tumayo ako sa pag-aakalang baka may naapakan ako sa labas at naipasok ng tsinelas ko. Pero wala naman. At dun ko napansin na puno na yung pantog ko. Sa antok, hindi ko na napansin na may sumusunod sa akin pagkasarado ko ng pintuan sa banyo. May tao ba dyan? Saglit lang nga, patapos na ako. Isang anino ang nakita ko sa puwang sa ilalim ng pintuan. Akala ko may gagamit ng banyo kaya nagmadali ako. Naghuhugas na ako ng kamay nang maamoy ko na naman ang masangsang na bagay. Pumasok pa nga ito sa loob ng banyo. Dali-dali ko nang binuksan yung pintuan pero wala namang tao sa labas. Napahinto ako. Napalinga-linga ako bago pumasok sa kwarto. Dahil siguradong may tao dun sa labas kanina lang. Bago bumalik sa pagtulog, sinigurado kong iset ang alarm para magising ako ng maaga. Nalimpungatan pa nga ako dahil para bang may itim na anino sa ibabaw ko. Bumalentong ang tiyan ko noon at hirap na hirap akong huminga, kaya naman pinilit kong tumayo. Dumiretso na lang ako sa banyo at nasuka. Naliit pa nga ako ng pasok noon dahil hindi ko na talaga napansin yung oras. Lumipas ang ilang araw. Ilang beses nangyari sa akin yon. Sabi nila baka trangkaso daw. At minsan dinadalhan ako ng pagkain ni Tintin. Pero hindi ko yun makain masyado. Uy, Eugene, ano ka ba naman? Sayang yung lugaw oh. Sige ka, akong kakain yan. Salamat, Tintin, ha. Pero, ewan ko ba? Sayang, baka isuka ko lang yan eh. Ano ka ba? Umayos ka nga. Nakainom ka ba ng gamot mo? Uy, Eugene, hindi ako nurse mo ha. Umayos ka dyan. Ito naman, minsan lang naman ako humingi ng lambing. Lambingin mo mukha mo. Uy, Eugene, malapit na yung pagpasok ko sa terminal ha. Sigurado ka ba kakayanin mo yun? Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Siguro naman, pwede naman akong... Hindi. Gagaling ako nun. Tsaka, nararamdaman ko magiging okay na tong trangkaso ko. Sige na, huwag ka na mainis sa akin, no. Hindi naman ako magpapaalaga sa iyo, eh. Alam ko naman na meron ka pang ibang inaalagaan. Eh, nasa nga ba si Amang? Nandiyan pa rin sa garahe? Wala na, ilang araw na rin yun. Ikaw kasi hindi ka nalabas eh. Nakakabahala nga pero okay na rin siguro yun. Baka magalit na si Madam Chona eh. Eh, hayaan mo na. Makikita mo rin naman yun, eh. Malay mo, nakauwi na pala yun sa hala-hala. Pero ikaw ba? Handa ka na ba bumiyahe? Oo naman. Excited na nga ako makabalik kasi ilang buwan na akong hindi nakakauwi sa amin. Isang jeep lang naman kami mula sa Tanay eh. Parang isang milagro naging okay na yung pakiramdam ko kinabukasan. Mistulang wala ng bakas nung sakit na naramdaman ko. Kaya naman pagdating ng araw ng pagsasanay ni Tintin, parehas kaming excited pumasok. Magandang umaga po, Mang Domeng. First day ko po sa trabaho ngayon. Nako, alam ko na yan, Iha. Wala kasi ibang bukang bibig to si Eugene kundi ang pagdating mo. Kulang na lang pati itong si Ma'am Digna eh. Alam na yung unang araw mo. Alam ko na rin. Narinig ko nga eh.
Magandang umaga sa'yo, Iha. Tawagin mo na lang akong Aling Digna, ha? Dahil lagi mo naman ako makikita dito. May usapan kasi kami nila Doming na dito ako pinapaupo lagi sa likod niya dahil regular nga ako pasahero. Umuwi kasi ako sa amin kapag Sabado. Aling Digna, ang aga po ng biyahe nyo, no? Akala ko mga hapon pa kayo uwi. Ang lakas kasi ng ulan kaya nagpasya na ako umuwi. Imbis na hintayin ko pa lumala yung daan. Mang Doming, pakidahan-dahan mo lang yung pagmamaneho, ha? Abay, oo naman, ma'am. Automatic yan. Hinay-hinay lang tayo kapag madulas yung kalsada. Taliwas sa pinangako ni Tio Doming hindi naging kalmado ang biyahe. Nung una matiwasay ang lahat. Naituro ko kay Tintin yung mga kailangan niyang gawin at nasunod naman niya ng mabuti. Kumalma na ang lahat bago biglang bumuhos ang ulan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, magsisimula ang kaguluhan sa gitna pa talaga ng kalsada. Agaran ng pagpreno ni Tio Doming. Nang marinig namin ang pagsigaw ng pasahero, tumayo si Aling Digna at may itinuturo. Nakatingin na doon si Tio Doming at pilit pinipindot ang wiper ng bus. Lumapit ako sa pintuan ng bus para tingnan at isang tumpok ng mga damit ang una ko napansin. Pero bigla na lang gumalaw ito. Naku, Diyos ko! Tao yan! Nakita ko! Muntik na masagasaan! Naku, Eugene! Kawawa naman yun, oh! Pero hindi naman natin nabangga yun eh. Chong, hindi naman natin tinamaan, di ba? Hindi! Nakapreno ko kaagad. Sandali, iyo. Huwag mo munang bababain, ha? Pero Chong, baka bata yun. Ang liit nun eh. Teka, ako nang bababa. Huwag niyo munang lapitan. Opo, sige po, Chong. Mga ma'am, sir, meron lang po kami titignan dito. Manatili lang po kayo sa upuan niyo, ha? Bababa lang po kami saglit. Amang? Si Amang yan, di ba? Eugene, di ba? Hindi ako nagkakamali. Naku, mukhang si Amang nga yan. Nabigla ako nung nilapitan ko yung akala kong bata. Isang matandang lalaki pala na nakayuko at nanginginig sa ginaw. At ang mas nakakagulat dito, pamilyar nga ito. Si Ama nga, yung taong grasa na inalagaan ni Tintin. Sa pagkakataong yon, gumapang siya papunta sa gutter at pinaliit ang sarili niya. Basang-basa na siya at ayaw tumingin sa amin nung tawagin namin. Hawak lang niya ang ilang mga supot sa dibdib habang nakatitig sa kalsada. Abang? Sino ba yung Amang na yan? Chong, siya po yung taong grasa na tinulungan ni Tintin sa terminal. Oh, bakit nandito yon? Naikwento po kasi niya gusto daw niyang umuwi sa kanila eh. Sa hala-hala po. Baka po nakisakay sa iba. Paakyat na po to sa Antipolo eh. Chong, baka dito na lang siya inabot. Sige. Kung hindi naman siya nasaktan tara na. Baka sitahin na tayo ng mga pasahero natin eh. Ay, teka lang. Aalis na ba tayo? Hindi ba natin siya pasasakayin? Oo nga naman po, Mang Doming. Isakay na lang po natin siya. Patanay naman tayo eh. Mas mapapalapit siya sa kanila. Baka kasi umangal yung mga pasahero kapag biglang nagpapasok tayo ng taong grasa eh. Tapos, tignan nyo oh. Mukhang hindi pa siya matino. Cargo ko yan kapag nagwala yan sa loob. Naku, hindi naman po siya ganun eh. Maayos po siya. Doon nga po yan natulog sa garahe ng dorm namin itong mga nakaraang araw. Hindi naman po siya nagwala doon. Ay naku, kung nagdadalawang isip kayo, ako na magbabayad sa pamasahe niya. At kung nag-aalala kayo, dito na lang siya sa tabi ko. Ako na lang magbabantay. Wawa naman eh. Aling Digna, mabuti naman yung intention nyo eh. Kaso baka hindi maging komportable yung mga pasahero. Baka mamaya isumbong ako kay Mang Rene nito. Tsaka baka maamoy siya ng mga pasahero natin eh. Naku, naligo naman po siya doon sa amin eh. Di hamak po na mas malinis na siya ngayon. At saka yan na po yung mga bagong damit na binigay ko sa kanya eh. At saka mukha naman talaga siyang ayos. Kung gusto niyo, dodoblihin ko na yung bayad sa kanya. Habang minumungkahing ni Aling Dig na yon ay nakita kong umangat ang ulo ni Amang.
At nang marinig ang mga sinabi ni Tiyong tungkol sa kanya, tumitig ito sa kanya at nanlisik ang mga mata kay Chong. At para bang bumubulong-bulong pa yung matanda. Habang nag-uusap ito at si Aling Digna, hinila naman ako ni Tintin. Nakiusap siya na makinig na lang kay Aling Digna. At syempre, bilang gusto kong ligawan yung babaeng yon, hindi ko maiwasang manlambot sa kanya. Nakakaawa naman kasi talaga yung taong grasa. Pero hindi naman ako ang huling magdidesisyon, kundi si Chong. At mukhang napapayag na siya ni Aling Digna. Aling Digna, basta't kayo nang bahala sa kanya, ha? Oo naman! At Tatang, halika na! Ano ba pangalan mo? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba dun? Iha? Inalagaan mo pala siya? Nagsasalita ba siya? Parang hindi naman ata eh. Sumakay yung taong grasa sa bus. Tama si Tintin. Mas maayos na nga ang suot nitong damit, pero may amoy pa rin talaga ito. Hindi naman ito alintana ni Aling Digna at parang binigyan pa nga niya ng pagkain. Nakaupo na sila ng maayos, pero pansin ko pa rin ang pagtingin nito kay Tio Domeng. Hindi niya tinatanggal ang mga mata niya sa driver. At lumipas na nga ang ilang minuto. Bigla itong lumipat sa likod ng bus. May bakanting pwesto kasi doon, kaya doon siya yumuko at nagkubli siya doon. Sabi nila Aling Digna, mukhang nahihiya ito sa harap kaya hinayaan na lang namin siya sa likod. Oh, mukhang tapos na yung bugso na ulan. Mas kalmado na oh. Hindi na masyadong delikado lalo na't packet na tayo. Nako, mabuti naman Eugene. Medyo sumasakit yung ulo ko eh. Pwede mo ba akong abutan ng gamot yan? Sige po, Chong. Baka kasi naulan lang kayo kanina nung pagbaba natin eh. Aba, hindi ako nagkakasakit sa ambon, iho, no? Noong kapanahonan nga namin, hindi kami gumagamit ng payong eh. Hindi na rin kailangan maligo kapag naulanan. Malakas talaga yung pangangatawan namin. Siyempre, nagkakaedad na rin po kayo. Oh, eto po, Chong. Tamat. At saka, hindi naman talaga ako umiinom ng gamot kapag masakit yung ulo ko eh. Sakto na yung kape para sa akin panlaban sa ganyan. Ewan ko ba? Biglang pumintig dito kung sakit dito sa sintido ko sa pagitan ng mata ko. Pero Chong, ayos lang po ba talaga kayo? Baka kailangan may pumalit sa inyo dyan sa pagmamaneho. Kaso, wala po ko lisensya eh. Ay sus! Walang papalit sa akin dito, no? Hintayin na lang natin gumana yung gamot. Nasa baras na naman tayo eh. Malapit na tayo sa terminal, ilang minuto na lang. Eugene, baka kailangan mo yatang tingnan yung nangyayari doon sa likod. May sinasabi yung mga pasahero eh. Ano? Bakit? Mabaho daw kasi, as in, mabaho talaga. Hindi ko nga rin alam kung saan galing eh. Agad nga akong nagtungo sa likod ng bus. Pasimple kong inamoy-amoy ang bawat hilera ng mga dinadaanan ko. Halos lahat ng mga pasahero nakatakip na ang mga kamay sa kanilang ilong hanggang sa may nilapitan akong lalaki. Doon galing yung amoy, pero natutulog siya. Nagdalawang isip ako kung gigisingin ko ba siya dahil baka nagkaroon siya ng aksidente sa kinauupuan niya o kung ano ba talagang nangyari. Pero ang baho talaga. Hindi ko malaman ang gagawin. Pero napansin kong kumukunot ang noo nito at umiiling-iling. Na para bang binabangungot siya. Tatapikin ko na nga sana siya para gisingin nang biglang dumilat ang mga mata nito. Ay, bad trip naman oh. Oh, ano nangyari dyan? Tin, sumukas sa akin eh. Sakto nandun ako sa harap niya. Saglit lang ha. Ikaw muna dito. Lilinisin ko lang to. Oo, sige, ako na dyan. Excuse me po kuya. Ayos lang po ba kayo? Mabuti na lang talaga nandun si Tin dahil konti na lang. Baka magkasagutan na kami nung lalaki. Kasi imbis na mag-sorry pa siya, mukhang galit pa nga. Na para bang kasalanan ko na ginising ko siya o kung ano. Basta ang sama ng tabas ng mukha niya pagkagising niya. Hindi ko rin naman masisik kung dahil masama ang pakiramdam niya. Pero sana hindi na lang niya ako dinamay.
Nagpunta na lang ako kay Chong para hingin yung bote ng tubig na binigay ko sa kanya kanina. Chong, ano nangyari sa'yo? Putla-putla ako, oh. Sakit lang ako pumunta sa likod, ah. Ha? Hindi. Ayos lang ako. Sige lang. Huwag mo na ako intindihin. Oh, teka, may pumaraw. May sasakay. Bumaba ka muna saglit, ha? Doon ka maglinis sa katawan. Bilisan mo at baka umulan na naman. Sige po, Chong. Sinunod ko na nga yung utos ni Chong at dali-dali akong kumuha ng pamalit na t-shirt at gumilid sa bus para buhusan ng tubig yung braso ko. At para na rin magpalit ng damit. Habang nagbibihis, hindi ko maiwasang lumingon ulit sa loob ng bus. At dito na ako napahinto. Dahil mula sa labas, nakita kong nakayuko si Amang sa lalaking nasuka kanina. Nagbabadali ako umakyat ng bus. Si Tintin kinukuha ang bayad ng bagong sakay sa harap. Kaya lumapit ako sa likod kung saan nakita ko si Amang. Nandun pa rin siya. Pero sa gilid na. Humarap siya sa akin at pinanlisikan ako ng mata. Nagulat ako sa itsura nito. Kaya napaurong ako at nawalan ako ng balanse. Mabuti na nga lang at may pumigil sa akin. Oo, taga. Akala ko ba pag konduktor dapat magaling ka sa balanse? Si Amang, si Amang, yung mata niya. Bakit? Ano ba nangyayari? Tingnan mo. Pinali nga ni Tintin ang tingin sa taong grasa. Pero parang bulang naglaho yung nakakakilabot na ekspresyon nito sa mukha niya. Pati nga yung mata niya, para bang naging maamo rin. Doon ako nagulumihanan dahil paano nangyari yon. Pero hindi ko na yon napagtuunan ng pansin. Kasi naman, si Aling Digna humiyaw na naman. Dahilan kung bakit tuluyan ang na-distract si Tio Doming at napalihis ang bus. Dumaplis tuloy kami sa kakahuyan at may kung anong kumaska sa bus. Biglang ginilid ni Chong ang bus sa highway para inspeksyonin ang nangyari. Aling Digna, ba't naman po kayo sumigaw? Nagulat tuloy si Tio Doming. Akala ko may nakita ulit ako sa daan. Ay, aso lang naman yata. Pasensya ka na ha. Matatakotin kasi talaga ako eh. Nabigla ako. Chong? Eugene, i-check ko lang yung makina dahil nadaplisan na ata tayo. Sa pagbaba ni Chong ay nagsimula na ring magreklamo yung mga pasahero. Nataranta kami ni Tintin at pinakalma ang mga ilang nagalit at nag-alala. Maya-maya pa ay halos lahat bumaba na rin dahil malapit na kami sa terminal ng Tanay at nag-jeep na lang sila. Kaming dalawa naman, naabala sa pagsasole ng mga bayad sa mga humihingi. At habang nagbabalik nga ako, napansin kong hindi pa umaakyat si Chong. Nasa harap siya ng bus. Sinusuri ito at tagaktak ang pawis. Maputla at hinihimas yung dibdib niya. Chong, kamusta po yung makina? Naku, Eugene, mukhang napuruhan eh. Tumama sa puno. Nalintikan na talaga tayo. Pero sa tingin ko, kaya pa nito siguro hanggang terminal. Kailangan natin ito ipaayos. Pero, Chong, ayos lang po ba kayo? Ano po ba nangyayari sa inyo? Napaano po kayo? Sama talaga ng pakiramdam ko, Eugene. Kanina naman, napasigaw din si Ma'am pero napurahan ko naman kaagad. Pero ngayon, ewan ko ba? Parang naghahalo yung init at lamig sa katawan ko eh. LBM po kaya yan, Chong? Hindi no. Sira ulong to. Bigla na lang ako nahilo tsaka medyo nagdilim yung paningin ko eh. Ala, seryoso na po yan, Chong ha? Baka mamaya mahimatay po kayo niyan. Hindi, kaya ko pa naman. Pero kamusta yung mga pasahero? Chong, nagbabaan na po silang lahat eh. Pasensya na kayo, kasalanan ko yung nangyari. Nagulat tuloy si Doming. Ganito na lang. Bilang kabayaran, pagawa nyo na lang itong bus sa talyer ng anak ko sa Pililya. Ako na yung gagastos dahil ako naman yung may kasalanan eh. Pwede rin yun. Iniisip ko para wala na rin aberya kay boss. Pero kailangan ko muna paalam to ha. O sige lang. At saka malapit na rin namang gumabi kaya doon na kayo tumaloy sa amin. Mukhang matatagalan yung pag-aayos sa makina na yan eh. Sira-sira na ba talaga?
Hindi naman. Pero may nadali talaga eh. Meron tumatagas oh. Tingin ko yung radiator yung naapektuhan. Basag yata talaga. Tapos yung fan belt, medyo mihina na tong makina. Pwede pa rin naman itong tumakbo pero kailangan pa-repair talaga sa lalong madaling panahon bago mag-overheat. Mahirap na kapag nasa winding tayo tapos doon tayo abutan. Ganun ba? O siya, sige, kayang-kaya naman yan sa talyer namin. Sabihin mo na lang yung boss mo na sagot ko na, ha? Habang tinatawagan nga ni Chong si Bossing, i-check naman namin ang loob ng bus. Hindi pala lahat nakababa. May natira pa at si Amang yon. Nandun lang siya sa likod, nakaupo at mistulang nakayuko. Umakit si Aling Digna sa bus at nakita ang matanda sa dulo. Nilapitan niya ito at nagbulungan sila. Nilapitan ko rin si Tintin. Abala siya sa paglilinis sa mga basura na naiwan ng mga pasahero. Pero kinalabit ko na siya. Nagulat pa nga siya at medyo lumayo. Ay, sorry. Nabigla naman ako sa iyo, Eugene. Huwag mo kasi akong ginugulat. Ang dami na nga nangyari tapos mangungulit ka pa. Ito naman, sungit mo naman. Pero kapag kay Amang, ang bait-bait mo. Kasi nga, hindi naman siya kasing kulit mo. Naglalambing lang naman ako eh. Yun nga eh. Eugene, kasi gusto sana kitang kausapin tungkol dyan. Parang nararamdaman ko kasi, ano ko ba sasabihin to? Alam mo naman, di ba na sobrang nagpapasalamat ako sa tulong mo na makuha tong trabaho to, di ba? Oo naman. Ulit-ulit mo na nga sinabi tsaka nakailang libre ka na sa akin, di ba? Baka kasi isipin mo, binabaliwala ko lang yung ginagawa mo eh. Pero kasi, parang pakiramdam ko kasi gusto mo pang magkalapit pa tayo. Pero kasi, alam mo, meron ka kasing dapat malaman sa akin eh. Tin, kahit ano pang dahilan mo, hindi ako magpapapigil. Seryoso ko sa iyo eh. Tsaka, gusto ko sana ipaalam muna sa'yo na siyempre, yun naman talaga yung gusto ko eh. Yung mapalapit sa'yo. Ang ibig ko sabihin, paano ba to? Tin, pwede ba kitang ligaw? Iha. Ayos lang ba? Inalo ko kasi itong si Amang. Gusto ko siyang ihatid sa bahay niya sa hala-hala. Pagkatapos natin ipagawa tong bus sa amin, pwede ba natin siyang idaan sa kanila? O kahit ako na yung maghahatid sa kanya? Talaga po, Aling Digna? Naku, napakalaking tulong po talaga nun. Matagal na ata siyang hindi nakakauwi sa kanila eh. Naku, oo naman. Basta't makakatulong eh, bakit naman hindi? Pero, ba't kaya siya nabadbad sa Maynila, no? Bakit siya naging taong grasa kung may mauwian naman pala siya? Ano kaya ang storya ni Amang, no? Hindi ko rin alam eh. Pero lahat ng tao, sigurado ako may kwento yan. Pwedeng di lang natin siya maintindihan. O baka di lang natin gusto pakinggan yung sinasabi niya. Minsan kasi nagbibingi-bingihan tayo dahil sa sarili nating pananaw. Hala, bigla ka naman humugot dyan, Tin. Ayos ka lang ba? Basta Eugene, kailangan lang natin mag-usap mamaya para malinaw lang yung lahat. Mukhang seryoso yan ha. Kinakabahan ako ha. Isasabihin kasi talaga ako sa'yo. Pero wag dito. Ayoko kasi na hindi tayo magkaintindihan ng mabuti. Tinuturing kita na mabuti ko kaibigan at gusto ko maging maayos tayo. Kumunot yung noo ko sa tono niya. Maliban sa kulitan at asaran, minsan nagsusungit siya, oo. Pero ngayon ko lang narinig na nagseryoso ng ganito yung boses niya. Halatang balisa siya at may iniisip. Kahit gusto ko pa nga sanang unahin yung bala kong panliligaw. Pumayag na lang ako. Baka kasi may problema siya. Kaya noon siya mina naman yung pagtatanong ko dahil tumango siya at itinuro yung nangyayari sa harap ng bus. Mukhang nakausap na ni Chong yung bossing namin. Ano mang Domeng? Ayos na ba? Pumayag na? Oo, ma'am. Mabuti na lang at hindi ako malilintikan sa pagkakabangga. Salamat na rin sa alok niyo ha. Naku, mabuti naman. Masayang-masaya si Aling Digna nang marinig niya yung balita. Nagpunta ulit siya sa likod ng bus at kinausap si Amang. Nagbubulungan na naman yung dalawa.
Hindi mo talaga aakalain na ngayong araw lang sila nagkakilala. At ang nakakapagtaka pa doon, para bang komportable na si Amang agad sa kanya. Hindi gaya nung kanina na kulang na lang ay sunggaban ako ulit. Mabuti na nga lang, may ihahatid na siya sa bahay nila. Para hindi na siya umaligid pa kay Tintin. At dahil dito, tiningnan ko yung lagay ni Chong. Mabagal ang kilos niya at minamasahe pa yung ulo. Nakapikit pa at parang nakangiwi. Chong, kaya mo pa ba talaga? Yung totoo Oo naman. Tiis na lang. Pero masakit pa rin talaga yung ulo ko ngayon. Bilisan na lang siguro natin, ano? Ay, excuse me po, Mang Doming. Gusto niyo po ba dumaan muna kayo sa amin? Malapit na kasi tayo sa bahay ng lola ko sa Pililya eh. Manggagamot po siya. Baka gusto niyo po muna magpatingin. Kasi delikado naman ho kung babiyahe tayo ng ganyan yung lagay niyo. Oo nga, Chong. Baka guminhawa ka dun. Parang hindi kasi tumalab yung gamot kanina eh. At saka kung pwede po, ayos lang po ba na doon ako matulog? Matagal na po kasi akong hindi nakakauwi eh. Ganun ba? Nabanggit mo nga na taga dito lang yung lola mo. O siya, sige. Babalik din naman kami dito bukas eh. Iisa lang yung daanan namin. Pwede ka na namin saduin doon. Teka Chong, pwedeng ako rin? Ano? Hindi naman may kakapalan yung mukha natin, ano? Inimbitahan mo yung sarili mo na makitulog sa kanila? Haba, talungin mo muna yung may-ari kung papayag sila, no? Tin, pasensya ka na dito, ha? Talaga medyo matigas talaga ng mukha nitong isang to, eh. Tin, sorry na-excite lang talaga ako, eh. Pero, pwede ba? Oo naman, okay lang naman kay Lola yun eh. Pero, saglit. Paano kaya kung ipagbabukas na lang natin yung pagpunta sa talyer? Chong, seryoso ako gabi na kasi. Parang delikado kung tutuloy pa tayo sa malayo tapos ganyan yung lagay nyo. Aba, iba klase Responsable ka na pala talaga ngayon. Pero, oo, tama ka. At saka, hindi naman sa natatakot ako Pero kasi, di ba't marami ring balita ng aswang na pwedeng humarang sa atin sa kalsada? Lalo na sa ganitong oras. Gusto ko lang talaga maging maingat tayo. Kahit hindi totoo yun dapat hindi tayo nagpapadalos-dalos. Ay sus, hindi naman yung aswang yung iniisip ko kundi yung pagod. Tin, okay lang ba talaga na doon kami tumuloy sa inyo? Oo naman po. Pero maliit lang po yung bahay namin Baka hindi tayo kasya lahat. Ay, excuse me lang ha? Ano itong ibang plano na to? Hindi na tayo dediretso sa talyer namin? Saan na pupunta? Aling Digna. Yung lola po kasi ni Tin, manggagamot po yun eh. Malapit na po kasi tayo doon. Ang kaso, medyo po masama yung pakiramdam ni Chong. Ayaw naman po namin sagarin at baka delikado po sa biyahe. Kaya naman, ayos lang ba na doon tayo tumuloy? Tin, huwag kang maglala. Pwede naman kami ni Chong matulog dito sa bus eh. Ilang beses na rin naman namin nagawa yun. Si Aling Digna na lang yung matutulog sa inyo. Sandali. Pababa na lang ako sa bayan. Po, bakit naman po Aling Digna? Kasya naman po kayo sa bahay Dito na lang daw po sila Eugene sa bus matutulog. Hindi naman yun. Gusto ko lang naman bumili ng pagkain doon sa bayan. Kasi nakakahiya naman bigla tayong susulpot sa bahay ng lola mo. Tapos ang dami-dami pa natin. Naku, hindi naman po kailangan yun, Aling Digna. Ayos lang po talaga kay lola yun. Ay, naku, hindi. Kasalanan ko yung nangyayari Kaya hayaan niyo ako bumawi. Sa huli ay pumayag rin ang lahat. Kaya ang plano ay ipagpabukas na lang namin ang pagpunta sa talyer dahil nga gabi na. Malapit na kami sa bayan nung napansin ko na naman si Amang sa likuran. Hindi ko alam kung anong meron dun sa matandang yon. Pero hindi ako nagtitiwala sa kanya. Sabihin na nating praning ako at lahat na. Pero may iba talaga sa kanya. At napansin kong panay din ang pagsulyap niya sa akin. Kahit akala niyang hindi ko ito mapapansin. Hindi ko na napigilan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Imbis na ilayo ang tingin ay tinitigan niya ako hanggang sa umupo ako sa katabing hilera ng silya. Si Tintin! Amang? Ano po meron? Ba't ganyan po kayo makatingin sa akin?
Si Tintin! Ho? Amang, alam kong naiintindihan niyo ako at nakakausap nila kayo na maayos. Mag-iingat si Tintin. Po? Anong ibig niyo sabihin mag-ingat si Tintin? Binabalaan niyo po ba siya? Meron po ba kayong balak? Kasi sinasabi ko sa inyo kapag meron kayong ginawang masama sa kanya... Wala! Mabait si Tintin. Akala ko eh. Kaya ayokong ganyan yung kilos niyo kasi napaparaning ako kapag lumalapit ka sa kanya tapos ganyan no kayo. Pero naiintindihan niyo, di ba? Na gusto ko siyang protektahan. Oo, pero hindi ako yon. Relax lang po, Amang. Hindi naman kita pinagbibintangan. Hindi na ho. Hindi ko lang talaga maiwasan mag-isip eh. Kasi iba po talaga yung kilos niyo sa mga babae. Tapos sa akin parang gusto mo ko saktan. Oo, mukha lang po ako inosente pero hindi po ako tanga, no? Tinunganan ako. Manong, huwag niyo na lang abusuhin yung kabutihan loob na kaibigan ko, Yun lang po yung pakiusap ko. Tsaka, nakikita ko kasi parang may tinatago talaga kayo eh. Basta, mag-iingat kayo. Manong, ano bang ibig mo sabihin? Yung sa totoo lang mag-iingat po ba saan? Eugene? Amang? Ano ba nangyayari dyan? Wala po, Aling Digna. Pababa na kasi ako. Kailangan ko ng tulong sa pagbubuhat nito mga pagkain. Sige po, papunta na po ako. Naku, hindi na. Ang iniisip ko si Amang na lang yung isasama ko. Gusto ko rin kasi siyang bilhin ng mga damit at saka pagkain para maiuwi niya. Po, sa ganitong oras talaga, Aling Digna? Hindi pa po ba kayo pagod niyan? Ay, naku, hindi. Ayos lang talaga. Ano kasi, malambot talaga yung loob ko sa mga ganyang kalagayan. Gusto ko talaga makatulong. Sige po. Mag-ingat po kayo, O siya, sige na. Nakuha ko na naman yung papunta kina Tintin eh. Kung ano man, susunod na lang kami. Magdadala na lang ako ng pasalubong, ha? Bumaba na nga si Aling Digna pero ayaw pa rin sumama ni Amang. Nagtaka ako dahil nakatitig na naman siya kay Chong. Maya-maya pa ay umakyat na naman si Aling Digna sa mga hakbang. At halos hatakin na niya si Amang palabas ng bus. Pinagmasdan ko yung dalawa at sigurado may kakaiba hindi lang kay Amang pero pati na rin kay Aling Digna. Saka naman nakakita ng Allen na mukhang mayaman pero laging nagkukommute. Tapos suki sa bus ng terminal. At yung paraan niya ng pakikipag-usap kay Amang, parang pamilyar sila sa isa't isa. Chong, sigurado ba tayo na ngayon lang sila nagkakilala? Parang matagal na sila magkaibigan eh. Yun yung dating sa akin. Ano? Paano nangyari yun taong grasa nga si Amang? At ang sabi niyo, pasahero niyo si Aling Digna. Oo, palagi ko nga nakikita yun eh. Regular talaga pasahero yun. Dito po sa bus na to? Sa rutang to? Nitong kamakailan, dito siya palagi eh. Pero namamataan ko siya lagi sa terminal. Mabait niyang haling yan, galante. Palagi namimigay ng mga pagkain. Pero Chong, sa tingin nyo, saan palagi siya tumutungo kung sa ibang bus siya sumasakay? Hindi ko rin alam, Eugene. Baka naman may iba siyang pinupuntahan. Nagtataka kasi ako sa kilos niya eh. Maliban doon, palagi siya nakasigaw. Ewan ko, baka hindi lang ako sanay sa mga mayayaman. Palaging nag-aalok ng pera at kung ano-ano. Alam ko kasi laging may kapalit yung ganun eh. Grabe ka naman, Eugene. Hindi naman lahat ng tulong may kapalit. Pero kadalasan ng tulong may kapalit, di ba? Ako kasi, basta't kaya kong tumulong, tutulungan ko talaga. Wala nang tanong-tanong. Mararamdaman mo naman yun sa tao eh, kung dapat talaga sinapagkatiwalaan. Yun ba yung nararamdaman mo kay Amang? Kasi iba yung pakiramdam ko sa kanya eh. Parang may tinatago talaga yun. Alam mo ikaw, pinaghinalaan mo na lahat. Pero yung mga bagay na nasa harapan mo na, ayaw mong tanggapin kahit ang dami ng senyales. Totoong sinasabi mo. Ano, Tin? Kailan mo babalak sabihin sa kanya, ha? Alam kong inaasar-asar ko yung pamangkin ko, pero seryoso. Kailan mo tatapatin yan? Ito na nga po, Mang Doming.
Ha? Teka, ano nangyayari? Chong? Tin, ano sasabihin niyo sa akin? Nagkatinginan ng malaman yung dalawa. Para bang nagkaintindihan sila. Sabay tumango si Tintin. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun at kukulitin ko na sana sila nang maaninag namin yung sinasabing bahay ng lola ni Tin. Sa sobrang tuwa niya, para bang nalimutan na niya yung lahat. Kulang na nga lang hindi na magpreno si Chong Domeng dahil hindi na kailangan. Tatalo na siya mula sa bus para tumakbo papunta sa lola niya. Natakang-taka sa nangyayari. Halos iyak tawa na nga si Tin na niyakap yung matanda. Tintin! Tintin, apo! Ikaw na ba yan? Abay, ikaw na nga. Napakasayang sorpresa naman ito, apo. Lola! Oh, ano bang nangyari? Sino yung mga kasama mo? Bakit may bus dito? Naku, mahabang kwento po, La. Pero ito po si Mang Domeng. Kanang kamay po siya ng bago kong boss. Siya rin po yung driver nitong bus. Tapos ito naman po yung kasamahan kong konduktor, si Eugene po. Kaibigan niya rin po ako sa dorm. Magandang gabi po, Aling Lourdes. Ano po? Agad-agad kong ipinresinta ang sarili ko sa matanda at dinagdagan ko pa nga ng pagmano. Natawa naman siya at hinawakan ang tuktok ng ulo ko para bigyan ako ng basbas. Tumaas rin yung kilay ni Tintin. Lumapit naman si Tio Domeng. At bago pa ito makapagsalita ay natigilan na si Chong. Dahil kumunot agad ang noo ng matanda sa kanya. Inangat nito ang kanyang mga kamay at inabot sa kanya. Dinampi niya ito sa sentido ni Chong. Nako, sigurado kung may iniinda ka. Meron nga po. Paano niyo nalaman? Mamaya na tayo mag-usap ha. Pumasok na kayo dito sa bahay. Bilisan ninyo. Luminga-linga pa si Aling Lourdes sa bus at sa paligid bago kami pinapasok sa loob ng kanyang bahay. Maliit ito, tama yung sabi ni Tintin, pero napakalinis. May mga samot-sari lang na mga pinatuyong halamang gamot sa iba't ibang panig. At mga botelya ng mga kakaibang likido sa sala. Pero maliban doon, maaliwalas naman. Malayo sa sinasabing chismis na makukulam yung matanda. Agad siyang kumuha ng ilang mga naturang halaman at sinimulan itong durugin gamit ang almires at pistilyo. Patuloy siya sa mabilis na pagdikdik habang pinapasok naman ni Tintin ang mga gamit niya sa kwarto. Para bang sanay na siya sa ganitong kakaibang kilos ng kanyang lola. Aling Lourdes, ano po nangyayari? Shh! Mamaya mo pa siya makakausap. Kailangan niya mag-focus dyan eh. Hindi mo ba pansin? Nagdadasal siya oh. Oo nga no. Tin, meron ba siyang gagawin sa akin? Meron po. Napansin niya ho agad yung sakit niyo at gagamutin niya agad kayo. Talaga? Nako, salamat naman kasi kanina pa talaga to eh. Kanina pa talaga yan dahil may naglagay sa'yo ng sumpa. Hindi yan normal na sakit. Palagay ko, mahina lang pero meron. Meron talaga't nararamdaman ko yun. So ba? Paano naman po nangyari yun? Ayos lang naman po ako kanina bago kami bumiyahe eh. Sumama lang po yung pakaramdam ko sa daan. Tapos ngayon, ewan ko ba, parang gumaan na naman yung katawan ko pero meron pa rin mabigat sa dibdib ko. Ayaw mo wala eh. Ano po kaya yun? Ang ibig sabihin lang niyan ay hindi malakas ang sumpa. Dala lang na matinding inis ang sapantaha ko. Pero may gagawin ako ha. Ihanda mo yung kalooban mo. Kinuha ng lola ni Tintin ang mga maliliit na botelya sa kabilang panig ng kwarto. Hinalo ang mga laman nito sa mga dinurog na dahon kanina na binulungan pa yata niya. Tinapal niya ang mga ito sa iba't ibang parte ng katawan ni Chong, pero mas marami sa kanyang uluhan at sentido. Napapikit pa nga si Chong Domeng nang simulan niyang magdasal ng mas malakas. May pinahid rin siyang langis sa bandang dibdib nito na nagpahinga sa kanya ng malalim. Maya-maya pa, dumilat siya at kumurap-kurap.
Luminga-linga na para bang ngayon lang niya napansin kung nasaan siya. Anong nangyari sa akin? Bakit biglang maliwanag na yung paningin ko? At saka yung ulo ko, oh. Wala talaga yung sakit ng ulo ko. Naglaho na parang bula. Posible pala yun. Ay, mabuti naman. Pero hindi pa yan kumpleto, ha? Magpahinga ka muna. At may kailangan pa akong gawin sa'yo. Lola, saan po kayo pupunta? May kukunin akong isang halaman na kailangan sariwa kong mapitas para maging epektibo yon. Magsisilbi yung proteksyon para hindi na siya maulit na pasukin ng mabigat na presensya. Ano? Ano pong presensya? Alam kong nag-aalala ka, iho. Pero higit na sa kaalaman ko kung ano man sino man ang nagpataw ng sumpa at kung anong presensya yon. Hanggang dito na lang muna ang may bibigay kong tulong. Yung linisin kung ano man ang dumapo at tuluyan nitong matanggal. At higit sa lahat yung magbigay ng pangontra para hindi na siya muling pasukin. Oo naman po. Higit na nga po yan sa inaasahan namin tulong eh. Chong, mabuti na lang pala talaga huminto tayo dito kila Tintin, no? Paano kung bumiyahe pa tayo? Lourdes, maraming salamat po Guminawa na po yung pakiramdam ko. Diyos ko, may kung ano palang nangyayari sa akin, hindi ko alam. At saka Eugene, tama ka. Baka napaano na pala ako kung hindi tayo pumunta dito. Hindi pa rito natatapos ang lahat. Hintayin niyo ako. Babalik ako. Pero Lola, gabi na po. Kaya ko yung sarili ko, Apo. Ikaw na ang bahala sa mga bisita natin, ha? Diyan lang ako sa kakahuyan. Pero Lola, pwede ko ba kayong samahan? Para naman po mapanatag po kami na ligtas kayo. Abay, oo naman. Halika dito, iho. Nakakatuwa ka naman. Tin, ikaw na muna ang bahala kay Domeng, ha? Bigyan mo siya ng maiinom at kailangan niya yon. Oo, sige po, La. Sinundan ko yung lola ni Tintin kahit parang ayaw pa rin kaming paalisin ng dalaga. Nakakunot ang noo nito at tinaasan pa nga ako ng kilay. Para bang tinatanong kung anong plano ko. At tama naman siya, talaga namang may plano ko. Ganito kasi yan. Hindi ba't nabanggit ko ng matagal ko ng tipo si Tintin at gusto kong maligaw sa kanya. Ngayon na nakilala na namin yung lola niya. Bigla ko na lang naisip na bakit hindi kaya unahan kong humingi ng pahintulot manligaw sa lola niya. Hindi ba't gano'n naman yon? Gusto ng mga babae na hinihingi yung permiso sa pamilya nila. Parang old school, kumbaga. Oh, iho, bakit naman tahimik ka dyan? Kanina, gustong-gusto mo ko samahan. Parang ang lalim naman ang iniisip mo. Siguro ngayon na po yung pagkakataon ko. Kasi po Lola, matagal na po kasi akong natutorpe tsaka kinakantsawan eh. Mahina po talaga yung loob ko. Kaya naman gusto ko po talagang baguhin yun. Ano ka mo? Pasensya na hindi ko maintindihan yung tinutukoy mo. Lola, tungkol po kasi sana kay Tintin. Lola, gusto ko po sana siyang ligawan. Desidido naman po talaga ako eh. Kahit medyo nararamdaman ko na lumalayo siya sa akin. Pero may dahilan naman po siya. Kaya po gusto ko sanang patunayan yung sarili ko at kayo po muna yung tanungin. Para humingi po ako ng permiso. Ay, ganun ba? Halika dito, iho. Dito yung daan. Sumunod ka lang sa akin, ha? Ingat ka dyan sa mga ugat ng puno. Lola, papayag po ba kayo? Pwede ko sabihin na hinihingi ko yung basbas niyo? Ay, nako. Iho, mukhang mabait ka naman eh. At salungat sa sinasabi ng iba. Sa tingin ko nga malakas naman ang loob mo. Mukha rin naman na may aking katalinmuhan ka. Pero hindi kasi ako ang dapat mong kausapin tungkol dyan. Okay po. Pero ibig sabihin mo... Hindi ako makakapagsalita tungkol sa sinasabi mo. Pero ang payo ko lang sa'yo, iho,
Mag-usap muna kayo at kung pwede, huwag ka munang manligaw hanggat hindi mo nahihingi yung permiso niya kasi naputol yung sinasabi ni Lola dahil hinawi ko ang kamay ko sa harap niya para protektahan yung matanda. Dahil nakarinig kami ng ibang tunog sa kabilang panig ng kakahuyan. Nilagay ko siya sa likod ko kung sakali man naming mabangis na hayop. Pero napatingin kami parehas sa gawing yon dahil sa misteryosong sunod na ingay. Para bang pinaghalong boses ng tao na parang hayop din. Umungol ito pero umungurog din na mistulang sugat ang hayop. Sa puntong yon, tumayo talaga ang mga balahibo ko sa batok. Mabilis namang may kinuha si Aling Lourdes mula sa kanyang bulsa. At dali-daling isinaboy ito sa gawing yon. At ang sumunod na tunog, isa sa mga hindi ko malilimutang bagay hanggang ngayon. Biglang yumuko si Aling Lourdes at pumitas sa isang halaman malapit sa amin at hinatak ako paalis. Walang pasabing tumakbo ang matanda pabalik sa bahay. Iyo! Iyo, bilisan mo! Aling Lourdes, ano po nangyayari dito? Ayoko naman takutin ka, pero maaaring nilalang ng kadiliman yung nakasalubong natin. Hindi ko alam kung paano at bakit may napadpad rito. Doon po. Kaya ba ganun lang yung pag-iyaw nun nung may sinabay po kayo? Ganun na nga, pero hindi ito sapat. Kailangan ko kumonsulta sa albularyo. Naiintindihan mo ba yun? Kunin mo na itong halamang gamot at sabihin mo kay Tintin na gamitin yung kwaderno ko para malaman yung susunod na gagawin. Diyos ko, aswang po ba yung sinasabi niyo? Ano pong gagawin natin? Hindi ko pa masabi. Pero ang alam ko lang, hindi sapat yung ginawa ko. Alam kong magdadalawang isip yun na pumasok sa bahay namin. Pero ayoko magbaka sakali at ipagpabukas ito. Kailangan ko ng karagdagang kaalaman. Inaasahan kong poprotektahan mo ang apo ko kung sakaling bumalik yung nilalang na yon. Huwag na huwag kayo lalabas ng bahay dahil mas ligtas kayo sa loob. Naiintindihan mo ba ako? Opo, babantayan ko po si Tintin. Ako na pong bahala doon. Dali-daling umalis si Aling Lourdes matapos ibigay sa akin ang dahon ng mga halamang pinitas niya. Naghiwalay kami bago pa maaninag ang bahay nila. Tinakbo ko na at hindi na ako nag-atubiling dumiretso kay Tintin at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Binigay ko agad sa kanya ang mga dahon. Kinuha niya ang sinasabing kwaderno mula sa kwarto ng lola niya at nagsimula siyang aralin ito. Si Tio Doming naman, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi naman nagtagal ay sinundan na ni Tintin ang bawat detalye sa pangontra sa pinataw na sumpa kay Chong. Kumalma na siya ng tuluyan kaya sabi ng dalaga, mahiga na siya sa bakanting kwarto. Tin, salamat talaga ha. Buti naman okay na si Mang Doming. Inaalala ko lang si Lola eh. Hindi talaga ako mapalagi doon sa sinabi niya sa'yo. Paano kung totoo nga yun? Paano kung may kung anong nilalang dyan sa kakahuyan? Eh, bakit naman kasi mag-isa lang siya nagpunta doon sa albularyo na yun? Emergency daw ba talaga? Pasensya ka na. Hindi ko na talaga siya napigilan eh. At sa totoo lang, doon ako naalarma na baka aswang yung narinig namin doon. Nakakakilabot pala yun, no? Yun na nga eh. Pero kung nasa labas si Lola tapos may ganong nilalang, susundan ko na lang siya. Teka, uy, saan ka pupunta? Sabi ni Lola mo, wag daw tayong lalabas ng bahay. Tsaka, saan ba yung albularyo? Baka malapit lang yun eh. Hintayin na lang natin. Pinagbawalan kasi talaga tayong lumabas. Dapat pakinggan natin siya. Ano pa nga bang magagawa ko kung di maghintay na lang dito? Pero ganito, pag hindi siya bumalik sa loob ng 2 oras, aalis na talaga ako. Wala na akong pakialam kung may aswang pa dyan sa labas. Saglit lang naman, Tintin. Pag-usapan na muna natin to. Hindi ko na talaga alam kung mapapakali pa ako eh. Sa kabilang bayan pa kasi yung albularyo na yun. Paano kung nasundan si Lola doon? Ibang klase ka talaga. Tin, mas malapit tayo dito sa kakahuyan. Hindi ka natakot para sa atin dito? Hindi mo kasi naiintindihan, Eugene eh. Si Lola na lang yung pamilya ko. At hindi pa naman sigurado na aswang nga yun, di ba? Malay natin kung mabangis na hayop lang. At kung totoo man yun, kaya kong depensahan yung sarili ko. Pero si Lola sa labas, may edad na siya tsaka madilim na. Hindi naman aswang lang yung mapanganib eh. Minsan yung mga masasamang loob na tao yung dapat katakutan.
kung ganun, dapat ba natin gisingin si Chong? Hindi na. Dapat siyang magpahinga ayon sa mga sulat ni Lola. Hayaan na muna natin siya doon. At sabi nga ni Lola, di ba? Matatakot yung nilalang na pumasok dito dahil sa mga nakasabit na proteksyon sa paligid. Oo, sige. Tiwala na ako sa desisyon mo. At saka, Tin, habang naghihintay tayo, may tatanong sana ako sa iyo eh. Yung tungkol sa panliligaw ko. Ano? Ngayon pa talaga, pre? Ngayon mo pa talaga ipapasok yan sa ganitong sitwasyon? Ay, sorry. At saka, pare talaga yung tawag mo sa akin. Ito naman oh, sabi ko manliligaw sana ako sa iyo eh. Mamaya na yan, Eugene. May tao sa labas eh. Dali-daling pumunta si Tintin sa pintuan at binuksan ito. Doon namin nakita si Aling Digna. May hawak siyang pagkain. Pero nung ayain namin para pumasok, tumanggi siya at ibinigay na lang yung bilao. Palabok daw at espesyal daw yon. Dahil naman dito agad kumalam ang tiyan ko sa amoy. Ayos, Aling Digna. Paborito ko to eh. Pero, teka lang po. Nasa po si Amang? Di po ba kasama niyo siya? Ay, naku si Amang. Ang sabi niya ayaw na daw niyang maghintay eh. Gusto na daw niyang umuwi kasi malapit naman na daw siya. Eh ayun, hindi ko na napigilan. Kaya may kinontrata na lang akong tricycle driver para ihatid siya. Ah, ganun po ba? Eh di mabuti. Pero sana nakapagpaalam man lang siya sa amin. Huwag na kayo mag-alala. Ang importante naman, makauwi na siya sa pamilya niya eh. Hindi ba yun naman yung gusto ninyo? Ah, opo. O siya, ito na ha. Ibibigay ko lang sa inyo tong pagkain. Tapos magpapahinga na ako. Aling Digna, saan po ba kayo pupunta? At saka, bakit ayaw niyo pong pumasok muna dito sa loob? Pagsaluhan po natin to. At saka may pagkain din po dito si Lola. Luto niya po yun. Halika po, kain tayo. Ay, naku, hindi na. Yung susi sa bus. Pahiram na lang ako, ha? Doon na lang ako magpapahinga. Ah, bakit naman po sa bus pa? Eh, gusto ko na kasing magpahinga eh. Isasandal ko na lang yung mga silya doon. Pwede namang matulog doon eh. Nako, gigisingin ko na lang po si Chong tapos kayo na po sa kama. O kaya naman po, pwede naman po kami maglatag dito sa labas eh. Sa inyo na po yung kama sa kwarto ni Lola. Ayos lang naman po yun sa amin eh. Ay naku, huwag na kayong mag-abala. Ayoko na kasing makaistorbo pa dito. Gusto ko naman talaga magpahinga. At saka namamahay kasi ako, kaya bihira talaga akong makitulog sa ibang kwarto at saka sa ibang kama. Mas komportable ako sa bus. Eh sige na, hayaan nyo na ako. Eugene, pwede mo bang kunin yung susi ng bus? May mga itatanong lang ako kay Aling Digna. Tumaas yung kilay ko sa sinabi ni Tintin. Pero sinunod ko na rin yung utos niya. Sa puntong yon, kita kong balisa ang dalawa at para bang tinatansya ang isa't isa. Hindi ko maipaliwanag ang kilos nila kaya pumasok na lang ako sa kwarto. At dahan-dahang kinuha ang susi mula kay Tio Domeng na mukhang mahimbing ang pagkakatulog. Matapos ngang ibigay ito kay Aling Digna, bumalik ako sa kusina kung saan may hinahanap si Tintin sa kwaderno ng lola niya. Umupo ako sa tabi niya pero hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa pumasok siya sa kwarto ng lola niya at mukhang may hinahalungkat doon. Hindi naman nagtagal. Tinawag ako ng mabangong amoy ng palabok kaya naman kumain na ako. Grabe, ang sarap nito ah. Mabuti nakahanap si Aling Digna ng mabibilhan ng ganitong oras. Ang sarap po. May pusit pa at saka ang daming hipon. Sayang nga lang walang kalamansi dito. Oh, anong nangyari, Tin? Anong hinahanap mo? Tsaka, meron ba tayong kalamansi dito? Hoy, kinain mo? Kinain mo yung palabok? Oo. Bakit? Eugene naman eh. Alam mo, iba yung palagay ko kay Aling Digna eh. Parang may kakaiba talaga sa kanya. Lalo na nung dumating siya dito. Nakita mo naman yung kilos niya, di ba? Tapos, parang may mali sa tindig niya. Para siyang iika-ika. At kung may sugat siya o may nangyari mas sa kanya, ba't di na lang niya sinabi? Maggagamot si Lola, di ba? Matutulungan siya nun. Eh, baka naman nahiya lang. Teka, sandali. Parang iba yung baba ng palabok ah.
Ang bigat sa tiyan. Tikman mo nga. Hindi naman amoy panis pero... Ayoko, Eugene. Ikaw na lang. Baka nga pakiramdam ko may pekto siyang nilagay dyan sa pagkain na yan eh. Nawala na talaga ako nagana sa lahat ng nangyayari. Minom ka na nga lang ng tubig. Sinunod ko na lang yung sinabi niya pero iba talaga. Hindi ko mawari basta't parang nahihilo na ako. Pero pinilit kong umupo ng maayos. Baka kasi ito na yung panahon na makakapag-usap na talaga kami. Kaso umiinit talaga yung tiyan ko, pero nanlalamig yung balat ko. Andun din yung kaba na baka LBM nga ito. At naisip ko noon, sana naman hindi ako magkalat doon. Napailing na lang ako at kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Para bang naghahalo na lahat sa utak ko. O Eugene, nakikinig ka ba? Sabihin mo na lang kung gusto mo ng gamot ha. Pero, hindi ba weirdo na may matutulugan naman siya dito pero ayaw niya? At saka, ba't ayaw niya pumasok dito sa bahay? Panay naman yung tingin niya sa paligid. Parang natatakot siyang umapak dito sa loob eh. Ano? Baka naman kasi namamahay. Hindi sanay makatulog kung saan. Uy, ano, okay ka lang ba talaga? Bigla ako inantok eh. Pero, ano yun? May sinasabi ka tungkol sa... Yun na nga. Bakit bigla niyang pinauwi na lang si Amang? Di ba ang plano, ihahatid nga natin bukas sa kanila? Ba't biglaan ngayong gabi na kagad? Oo nga no. Pero, ano ba? Sasagutin mo na ba ako? Papayag ka na ba na magpaligaw sa akin? Eugene, ano ba? Seryoso ko. Seryoso din naman ako eh. Hindi nga kasi talaga to yung panahon para dyan. Ikaw na nga yung nagsabi, di ba? Na baka may umaaligid na aswang dito. Tapos, ito pang sila Aling Digna. Tapos ngayon mo pa talaga isisingit yan? Pero sabi mo, di ba mag-uusap tayo? Nandito na tayo eh. Ito na yung oras, Tintin. Ano ba? Pwede ba ako maligaw sa'yo? Eugene, kasi hindi talaga pwede. Ano kasi, iba yung tipo ko. Basta, hindi tayo talo. Pagkasabi niya noon ay bumalentong talaga yung tiyan ko. Para bang kumitid ang paningin ko at nabingi ako. Siguro dahil na rin sa sama ng pakiramdam. Pero sapul talaga ako. Para bang wala akong ibang marinig kundi yung salitang hindi. At yung hindi talaga ako. Hindi ko na narinig kung bakit at siguro ayoko na rin pakinggan talaga. Dahil masakit madurog yung puso ng ganito. Dali-dali akong dumiretso sa banyo nila at nasuka ko. Patapos nun, hindi ko na masyadong maalala ng mabuti. Dahil parang panaginip na lang ang lahat. Pingi nga ako ng tubig. Nahilo ko eh. Oo, sige. Oh, ito. Sana umayos na yung pakiramdam mo ha. Ano, naimpatyo ka ba? Kung ano man yan. Ang dami nangyari doon sa banyo eh. Pero dito ka na lang magpahinga ha. Ako na magbabantay sa'yo. Naramdaman ko na lang na pinahiga niya ako sa kutsyon sa sala. Habang siya naman ay naglagay ng silya sa may pintuan. Inaabangan yung lola niya. Sa puntong yon, hinang-hina ako at para bang inilabas ko na yung buong pagkatao ko sa banyo nila. Naghalo yung hiya at pandidiri ko sa sarili. Pero dahil wala naman akong ibang magagawa at sobra talaga yung pagod ko, nakatulog na lang ako. Dito nagsimula yung kalbaryo. Mga masasamang bangungot at yung pakiramdam na may nakadagan sa'yo. Hindi ako makahingi ng tulong at para bang may itim na anino ang ayaw akong tantanan. Eugene! Eugene! Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo? Mang Doming, tingin ko talaga may mali doon sa dalang pagkain ni Aling Digna eh. Masama talaga yung kutob ko sa kanya. Pero, Tintin, mahirap mambintang ng ganun eh. Wala tayong pruweba. Eugene, paano ka? Naririnig ko yung mga boses nila, pero nakatutok ang paningin ko sa bintana sa tabi ko. Isang kakaibang anino sa gilid ng bintana. Mabilis rin itong naglaho pero nag-iwan ng malansa at mabahong amoy na umaalingasaw pa. Agad akong napahawak sa ilong ko at napatakbo na naman sa banyo.
Unti-unting umayos ang pakiramdam ko matapos kong magbanyo. Paano ba naman? Nilabas ko na lahat doon hanggang sa nakatayo na ako ng maayos. Luminaw na rin yung paningin ko at hindi na ako naduduwal. Pero gusto kong magpalit ng damit kaya balak ko sanang magpunta sa bus nung marinig ko yung gulo. Nasa labas na sila Tintin at Chong at ngayon ko lang napansin na hindi pa sumisikat ang araw pero nandun na sila sa bus. Pinapakalma nila si Aling Digna. At higit sa lahat, nandun na rin ang lola ni Tintin. Pero malayo sila. Ayaw nilang lumapit kay Aling Digna at masama pa ang tingin nito. Aling Digna, bakit puro dugo po kayo? Kailangan ko nang umalis. Iuwi niyo na ako. Pero may sugat po kayo eh. Delikado pong pumiyahe. At saka kung aalis man po tayo, dapat po sa ospital tayo pupunta. Ma'am, tama po si Tintin. Hindi po namin kayo dapat ibiyahin yan. Lalo na't baka madagdag kayo sa kalsada. Kung sakali, dapat sa ospital po talaga. Abay, ang tanong dyan ano ba talaga nangyari? Sabi ni Tintin ayos lang naman kayo kagabi. Pero halata ngayon may iniinda kayo pagdating ninyo. Bakit ba ayaw ninyong suriin ko kayo? Wag! Ayoko! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit! Mang Dome, pigilan mo siya! Magbabayad ako kahit magkano! Ilayo mo siya sa akin at ihatid mo na ako! Kundi gagamitin ko lahat ng pera ko para mapatalisi kayo at guluhin yung buhay ninyo! Nako, Ma'am Digna, huwag naman po ganito. Hindi naman patas yung ginagawa mo! Mang Dome, ngayon dalihin niyo ako sa talyer ng anak ko! Kundi magbabayad kayo lahat! Sa mga pagbabantang yon sa pangkabuhayan namin ay naging alerto si Chong. Ako naman ay gulong-gulo sa nangyari at medyo nahihilo pa rin. Pero nang makita ko si Tintin, bumalik yung mga nangyari kagabi. Yung pambabasted niya sa akin, naramdaman ko rin yung pamumula ko dahil sa kahihiyan. Aaminin ko may konting kirot talaga. Yung pride ko kasi yung natamaan. Medyo nahihiya na nga rin akong magpakita pa dahil nandun yung lola niya na tinanong ko pa kagabi. At parang gusto ko na lang magbiyahe na. Eugene, hindi mo ba sila pipigilan? Parang may mali eh. Kung yun yung gusto niya, sundin na lang natin. Siya naman yung magbabayad ng paggawa ng bus eh. Bahala na siya. Pero may kakaiba talaga. Makinig ka sa akin. Yung pagkain kagabi. Tapos yung mga pagsigaw niya. Lahat yun. Huwag ka sumama sa kanila. Sabi sa akin ni Lola, nakakapagduda daw yung kilos niya. At pagkadating pa lang ni Lola dito, agad na siyang nagkaganyan. Si Lola naman, may suspetsa na talaga yan eh. At sabi daw nung albularyo kinonsulta niya, isang aswang daw yung pwedeng... Tin, pwede ba huwag na lang natin pag-usapan to? Wala namang aswang na sumulpot kagabi eh. Kaya kung ayaw mo sumama, hindi ka naman namin mapipilit. Meron kasi silang kasunduan ni Chong eh, tsaka ni Aling Digna. Ayoko na makigulo doon. Maiwan ka kung gusto mo. Tsaka, hindi naman kita mapipilit, di ba? Di kung ayaw mo, di wag mo. Eugene, ano ba? Bakit matungkol pa rin to doon sa kagabi? Makinig ka naman sa akin. Maniwala ka sa amin ni Lola. Masama talaga yung kutob namin dyan. Kagabi? Hindi ko na nga alam anong nangyari sa akin kagabi. Grabe na yung mga bangungot ko. Parang totoo yung anino. Dati pa yun. Simula nang dinala mo si Amang sa apartment. Kaya maiintindihan mo kung pagod na ako, di ba? Gusto ko na lang umuwi. Tapusin na tong biyaheng to. Mapagawa na lang tong bus na to. Kalimutan na lang lahat ng nangyari. Pagod lang ako. Gusto ko na matulog sa bahay. Hindi pa kami nakakalayo at nakailang andar lang kami mula kina Tintin nang biglang may humarang sa amin. Maitim na bagay sa gitna ng kalsada. Dahil madilim pa, hindi agad nakita ni Chong kung ano ito. Nilihis niya ang bus para makaiwas. At muntik na naman kaming maaksidente. Sumadsad pa nga kami sa damuhan. Napalingon kami ni Chong dahil sa tunog. Akala ko isang itim na malaking balabal ang nasa labas ng pintuan. Pero nung marinig ko na galing dito yung tunog, napagtanto ko na may laman ang balabal na yon. Isang nilalang at kamukha ito ni Amang. Pero mukha siyang aswang. Si Amang pero iba na ang itsura niya. Natigilan kami ni Chong. At dahil dito ay nagawa nitong buksan ang pintuan ng bus. Pero imbis na kami ang atakihin dahil nasa harap kami, dumiretso ito sa pwesto ni Aling Digna. Ilayo niyo sa akin yan! Tulungan niyo ako!
Hoy! Lumayo ka sa kanya, aswang! Kung ano ka man! Eugene, tulong dito! Sinubukan ni Tio Doming na hatakin ang balabal ng nilalang. Pero hinawi siya nito at nadapa. Ang ginawa ko, hinawakan ko ang balikat nito pero sobrang nipis at madulas. Tinulak ako ni Amang at dumausdos ako pababa ng hagdan ng bus. Sa puwersa ay tumilapon ako sa damuhan sa labas. Nakuha ni Amang si Aling Digna at hinatak niya ito pababa. Humarang kami ni Chong sa aswang para hindi niya tuluyang makuha si Aling Digna. Dahil dito, nagalit siya sa amin at aatakihin kami. Inuna niyang sugatan si Chong. At susunod na sana ako. Pero napahinto siya dahil may dumating at sila Tintin yon. Tama na po, Amang! Nakikiusap ako na sasaktan na sila, Eugene! Inosente sila! Alam ko na kung ano ka pero pakawalan mo sila! Teka, alam mo, aswang siya! Ngayon na, Tintin! Bilisan mo para makita niya! Sa gitna ng kaguluhan ay naglabas ng kutsilyo si Tintin at sinugatan ang sarili niya. Kumalat ang dugo at ipinakita ito kay Amang. May sinasabi si Aling Lourdes na gumawa na raw siya ng handog at mga kung anong hindi ko maintindihan. Dahil dito natigilan ang aswang at sa isang kisap mata, biglang nagpumiglas si Aling Digna mula sa mga kamay nito. Nagulat kaming lahat dahil imbis na tumakas ay sa sobrang bilis nito hinila niya si Aling Lourdes. Gamit ang matatalas na kuko at pambihirang bilis, nagawa niyang tangayin ang lola ni Tintin sa loob ng kakahuyan. Lola! Hindi niyo ako dapat pigilan. Tatapusin ko na dapat ang aswang na yan! Hinabol ni Amang si Digna. Sa pagkagulat ko ay ngayon lang talaga pumasok sa isip ko ang mga pangyayari. Ang sabi ni Amang, pero dahil nakatakas na ay sumunod kami ni Tintin sa kanila. Habang naiwan si Chong dahil sa kanyang sugat. Pero dahil sa bilis nila, nawala sila sa aming paningin. Aswang sila parehas. Akala ko si Amang lang yun eh. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Sabi ko nga may suspecha kami ni Lola na may aswang, di ba? Pero ako rin naman eh. Alam kong may kakaiba kay Amang. Pero nang binagit mo na yung mga bangungot mo, tapos yung anino, at yung masangsang na amoy, doon na namin napagtagpi-tagpi lahat. Kaya nga agad kumuha ng altar si Lola at nagaling kami para kumalma siya eh. Pero kailangan pa rin niyang makita yung dugo ko para matigilan siya. Sinasabi ko na nga ba? Tama yung kutob ko. May kung ano talaga yung matandang yan eh. Oo, Eugene. Isa siyang aswang na bingil. Mahabang kwento pero wala na tayong oras. Pero importante doon, hindi niya tayo sinaktan. At pinili niyang puksain yung isa pang aswang at si Aling Dig na yun. Nagugulan na ako. Pero bakit ba kinuha ni Aling Dig na yung lola mo? Pero hindi na niya ako nasagot dahil sa inabutan namin. Si Aling Digna. Hindi naman niya hawak si Aling Lourdes. Naghihingalo na siya sa baba ng isang malaking puno. Panay ang kalmot sa kanyang muka at para bang may linya ng itim sa leeg. Tulungan niyo ako. Eugene, mabait ka, alam ko. Alam ko, tutulungan mo ako. Lumapit ka sa akin. Eugene, wag! Pero... Maniwala ka sa sinasabi ko pakiusap. Aswang siya, diba? Nakita mo naman. Hindi kita sasaktan. Bibigyan kita ng pera. Kahit ano gusto mo. Basta tulungan mo ako. Hindi. Nagkamali kami ni Chong. Dapat hindi ako nagpadala sa emosyon ko kanina. Alam kong may mali pero hinatid ka pa namin. Naniniwala ako kay Tintin. Paisit ka talaga! Eto sa'yo! Susunggaban pa sana ako ni Aling Digna sa Ines. Pero binigay sa akin agad ni Tintin yung kutsilyo. Sinaksa ko yung aswang hanggang sa tuluyan na itong hindi nakagalaw ulit. Sa hindi kalayuan ay natagpuan namin si Aling Lourdes. Pero imbis na nasa panganib, nakita naming ginagamot niya si Amang. Sugatan ng matanda na bumalik sa taong grasa niyang anyo. Akala ko nahuli na ako. Amang, ano po ba talaga nangyari? Nagulat na lang kami sa lahat ng kaganapan eh. May kutob na po ako sa inyo, pati na rin sa mga kilos nyo.
Alam ko naman po na hindi niyo kami sasaktan. Pero ano kinalaman ni Aling Digna sa lahat ng to? Doon na inamin ni Amang ang lahat. Ang modus operandi ng mga aswang sa rutang ito. Pati ang kanyang uri. Tama sila Aling Lourdes. Isa nga siyang aswang na bingil. Pero si Aling Digna, hindi. Isa pa siyang uri ng mataas na aswang. At sa umpisa ay balak naman talaga nilang biktimahin ng bus namin. Katulad ng mga ibang biktima nila sa terminal. Sila yung dahilan ng mga aksidente. Bilang isang bingil, nagpapanggap siyang taong grasa at nakikisakay para sunggaban ng mga bumabiyahe. Pero hindi lang yon. Parte sila ng isang grupo ng mga aswang. Yung mga nakatira sa liblib na parte ng mga probinsya. Si Aling Digna. Parte siya ng grupong yon. Siya yung naninigurado na gagawin ko ang trabaho ko. Pero gusto ko na talagang tumiwalag. Pagod na ako. At nung natagpuan mo ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganong pagtrato sa akin. Buong puso talaga. Amang, ilang beses na akong binabangungot noon. Kayo po pala yun? Kayo yung anino na yun? Oo, hinaamin ko ako yan lalo na nung umpisa. Naiinis din kasi ako sa driver. Pero unti-unti ko nakita yung mga ugali nyo. Pero sa huli, ginusto ko kayong balaan. Kaso hindi na naging maayos ang lahat. Patawarin niyo ako. Kakatapos lang din namin magtunggali ni Aling Digna noon. Sinubukan ko rin kayong balaan dun sa kakahuyan. Pero hindi maayos ang kinalabasan. Natakot ka pa sa mga panaginip na dala ko. Teka, kayo po ba yung narinig na Aling Lourdes? Binabalaan niyo po pala kami noon? Galing pala sa labanan niyo ni Aling Digna? Oo, pinigilan niya kasi ako. Nagtalo pa kami. Nasugatan ko siya at nagkagulo na. Nahirapan ako at kinailangan ko muna magpagaling. Hindi ko alam kung paano ko kayo babalaan. Pasensya ka na rin. Akala ko kasi kung ano kaya sinapuyan ko ng asin. Kalimutan na natin ang lahat ng yon. Totoo ang sabi ko. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Ayoko na maging sunod-sunuran sa ibang matataas na aswang gaya ni Aling Digna. Sa pagkawala ako sa grupo, sana matapos na ang lahat. Hindi nagtagal ay nagpaalam nga si Amang. Inayos niya yung balabal niya at yumuko kay Tintin. At naglaho na lang sa kakahuyan. Kami naman inuwi si Chong, kina Aling Lourdes at kinamot. Mabuti na nga lang hindi malalim yung sugat niya. At kalaunan, nakabalik na rin kami sa Maynila at naging normal ang buhay namin. Pero yung mga nangyari sa amin, hindi na namin magawang ikwento sa iba. Wala naman kasing maniniwala dahil yung pruweba namin, naglaho na rin sa kakahuyan. Hindi na nakita ulit ang taong grasa na yon sa mga kalsada. Wala na ring mga napapabalitang aksidente. Naliwanagan na ako sa nangyari. Kaya pala nakukontra ng malalakas na tunog yung bangungot ko dahil yun yung kahinaan ng bingil eh. Tapos yung sobrang baho siya pala yun. Astral projection pala yung tawag doon. At pwede rin siya magpataw ng sumpa, mga sakit. Grabe pala yung aswang na yun. Nakakatakot kalabanin. Oo nga eh. Tapos nagpanggap pa talagang taong grasa. Akalain mo yun? Oo nga eh. Pero seryoso Tin. Mabuti na lang nakuha mo yung loob niya no. Parang yung ginawa mo sa akin. Hoy Eugene, kailan ka ba titigil sa kakahirit mo? Sinabi ng tomboy nga ako, di ba? Walang mangyayari sa atin. Sasapakin pa kita dyan eh. Tomboy. Walang ganun sa akin no. Basta, diligawan pa rin kita. Pero habang tumatagal sa dami ng pinagdaanan namin ni Tintin, hindi lang tiwala ang nabuo kundi isang malalim na pagkakaunawaan. At doon ko nakita, unti-unti ring nagbago ang pananaw niya sa buhay. Pati na rin sa pag-ibig. Dumating sa puntong naging totoo siya sa sarili niya at tinanggap ang damdaming matagal niyang itinatago. Hindi ba namin inaasahan? Sa huli ay kami rin palang magkakatuluyan.
At mula sa lahat ng mga nangyari sa amin, iba yung pag-iingat na talaga lalo na sa biyahe. Kaya tayo mga motorista at lahat ng laman ng kalsada, ingat tayo sa mga makakasalubong natin, lalo na sa mga taong grasang pumapara. Hanggang dito na lamang po at salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa ating lahat.